Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Umalis na tayo rito, Andre. Ihatid mo na ako sa bahay. Nananatiling nakatutok ang mga mata ni Andre kay Eva. Kasalukuyan silang nasa tabing dagat. Ang malapad na dike na nakapaikot sa coastal area ng Batangas ang tinutuntungan nila ng mga sandaling iyon. Dinala niya ito roon upang makasagap ito ng sariwang hanging dagat at upang maiwasan itong magmukmuk sa bahay. Ngunit, ilang minuto pa lamang sila roon ay nagyayaya ng umuwi ito. Nangangawit ka na ba sa pagtayo? Halika, maupo tayo sa gilid ng dike. Hindi ako nangangawit, gusto ko nang umuwi. Bakit? Hindi ka ba natutuwa na makasagap ng hanging dagat? Maganda rito, marerelax ka. Hindi ko rin naman nakikita ang magandang sinasabi mo. Nahagod niya ang kanyang batok. Gusto sana niyang bumuntong hininga, ngunit tiyak na maririnig nito iyon at baka kung ano na naman ang isipin nito. Naging matapang itong harapin ang naging bunga ng pagkakahulog niya. Noong una lamang ito umiyak, hindi ito naghisterya. Hindi rin ito nanisi ng kahit sino. Tinanggap nito ang kalagayan niya. Dinala niya ito sa Maynila pagkatapos kumpirmahin sa ospital na unang pinagdalhan dito na nabulag nga ito. Sinuri ito ng mga espesyalista. Ayon sa mga ito, may bumaong napakaliit na piraso ng metal ore sa bungo ni Eva nang tumama ang ulo nito sa mga pinagtabasan ng nililok nito. Iyon daw ang posibleng pumutol ng nerves nito sa optic tract. Hindi na maalis ng mga doktor ang metal ore sa pangambang maging dahilan iyon ng mas malalang damage. Bilang isang doktor ay inayunan niya ang diagnosis ng mga ito. Hindi man lamang kasi nakakaaninag ng liwanag si Eva. Iisa lamang ang kahulugan niyon. Habang buhay nang magiging bulag ang kanyang nobya. Naging tapat siya kay Eva. Sinabi niya rito ang totoong kondisyon nito. Ipinagpasalamat niyang kalmadong tinanggap nito ang kapalaran nito. Nang bumalik sila sa Batangas, ay hindi na nila kasama si Angel. Nagsimula na ang klase, kaya naiwan na ito sa Maynila. Naisa na niyang sa kanya na pumisan si Eva, ngunit mahigpit ang naging pagtanggi nito. Ayon dito, sa malaon at madali raw ay kailangan nitong matutuhang mamuhay na mag-isa sa kabila ng kapansanan nito. Hindi siya makapayag noong una, ngunit nauunawaan naman niya ito. Lubhang napakaaga pa para ipilit niya ang gusto sana niyang mangyari. Upang makatiyak na magiging maayos ito, halos maghapon siyang nagbababad sa cottage kasama nito. Ngayon ay magkatulong na sila sa pag-aaral ni Eva kung paano ito mabilis na makaka-adapt sa pagiging bulag nito. Ayaw man niyang isipin, ngunit sa takbo ng mga pangyayari ay parang naniniwala na rin siyang totoo ang sumpa. May sasabihin sana ako sa iyo, Andre. Seryosong wika ni Eva nang maihatid na niya ito sa cottage. Kinabahan siya. Hanggang maaari ay iniiwasan niyang maging seryoso ang pag-uusap nila. May takot siyang hindi niya mawari kung ano at bakit. Tungkol saan? Maraming salamat sa lahat ng nagawa mong tulong at pag-aasikaso sa akin. Lalo siyang kinabahan. Hindi niya gusto ang paksang binuksan nito. Nasabi ko na sa iyo dati na masaya ako na gawin ang mga ito para sa iyo. Diyos na lamang ang bahalang gumanti sa mga kabutihan mo. Eva, pero hindi ako makakapayag na patuloy akong umaasa sa iyo. May tinawagan akong isang kakilala sa bayan. Matutulungan niya akong mag-aral ng Braille. Sa ngayon, hindi na ako nahihirapan sa pagkilos dito sa bahay.
Kabisado ko na ang lahat ng bahagi nito kahit bulag ako. Nakakapunta na rin ako sa ibang lugar dito na kailangan kong puntahan. Sanay na ako sa pagiging isang bulag. At dahil may sulatin ka na dapat tapusin at may trabaho kang dapat balikan, iwan mo na ako, Andre. No! Mariing tanggi niya. Hindi ko magagawa ang sinasabi mo. Gagawin mo dahil pinuputol ko na ang ugnayan nating dalawa. Ano? Marahas siyang napatayo mula sa kinauupuan. Sa palagay ko ay iyon na ang pinakatamang gawin. Alam mo naman kung ano ang prognosis ng doktor sa akin. Tanggap ko na iyon. Handa na akong mamuhay na mag-isa sa lugar na ito hanggang sa pagtanda ko. Sa kalagayan ko ngayon, hindi na ako makakapayag pang patuloy kang magsakripisyo sa relasyon natin. Ituring mo na lang na magandang karanasan ang nangyari sa atin. Alam kong patapos na ang bakasyon mo. Bumalik ka na sa Maynila. Ipagpatuloy mo ang buhay mo at ganoon din ang gagawin ko. Parang napakadali sa iyong sabihin yan. Madali lamang naman talaga kapag marunong tumanggap ng kapalaran ng isang tao. Kahit ano pa ang sabihin mo, hindi ako papayag na iwan kang mag-isa rito at lalong hindi kita iiwang mag-isa sa kalagayan mo ngayon. Gagawin mo kung talagang mahal mo ako. Mahal nga kita, kaya hindi ko magagawa. Gusto mo bang magmukmuk ako? Gusto mo bang dumating ang panahon na magiging insecure ako? Nakaawaan ko ang sarili ko? Ha, Andre? Of course not. Pero iyon ang mangyayari kung magpapatuloy tayo sa relasyong ito. Dahil normal ka at ganito ako. Darating ang panahong maaawa ako sa sarili ko dahil hindi ko magampanan ang tungkulin ko sa'yo. Dahil habang buhay akong aasa sa tulong mo, magiging pabigat lang ako sa'yo. Tiyak na darating din ang panahon na mai-insecure ako. Pagdududahan ko ang lahat ng babaeng makakausap at makakasama mo. Lagi kong maiisip ang kakulangan ko tuwing mararamdaman kong may mga tao sa paligid natin na normal at higit na makapagbibigay sa iyo ng response na kailangan mo. Physical man o intellectual iyon. Kung patuloy mo akong babantayan, kung magpapatuloy ang commitment natin sa isa't isa, hindi natin mapipigilan ang mangyayari sa akin. Eventually, hindi man ngayon, ay tiyak na magkakaganoon ako. Ayokong maging ganoon, Andre. Naaawa ka sa akin dati kaya mo ako nilapitan. Ngayon ko hinihiling ang awa mo. Pumayag ka na sa gusto kong mangyari. Ngayon mo muling ipakita ang malasakit mo. Kaawaan mo ako ng sapat para magawa mong iwan ako. Awang ang mga labing napatitig siya rito. Nakikita niya ang matatag na determinasyon nito habang sinasabi ang mga iyon sa kanya. Paano ko gagawin ang sinasabi mo? Mahal na mahal kita. Mahal mo ako. Iyon ang magiging dahilan para magawa mo. Ngayon ka na magsakripisyo para hindi maging miserable ang kinabukasan ko. Makakaya mong mapalayo sa akin? Makakaya mong hindi na ako makita at makausap? Kakayanin ko. Alam kong magiging mahirap sa simula, pero alam ko rin na mapag-aaralan kong kalimutan ka. Sapat na panahon lang ang kailangan ko. Hindi ko kaya. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Hanggang makabalik siya sa bahay na inuupahan, ay hindi siya pumayag sa gustong mangyari nito. Hindi siya pinatahimik nang napag-usapan nila. Magdamag na naglaro sa kanyang isipan ang mga posibilidad. Bago tumilaok ang manok, ay nakabuo siya ng pasya. Saka pa lamang hinayaan ni Eva na tumulo ang pinipigilang luha nang maramdaman niyang nakatalikod na si Andre. Matagal na itong nakaalis, ay nanatili pa rin siyang nakadungaw sa bintana kahit wala naman siyang makikita roon. Hindi niya gustong mangyari ang mga sinabi niya rito. Hindi niya gusto na makipagkalas dito dahil mahal niya ito. Ngunit sa kalagayan niya ay iyon ang pinakatamang gawin. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang buhay, ngunit ayaw rin niyang maging pasanin nito.
Mabuti ng kapwa sila masaktan ngayon, kaysa naman dumating ang panahon na siya ang masasaktan dahil hindi nito matamasa ang mga bagay na dapat lamang i-enjoy nito kung pasa nito ang responsibilidad sa kanya. Sabihin na nitong napaka-negatibong tao niya, lumalagay lamang siya sa realidad. Pinunasan niya ng kamay ang mga luhang bumasa sa kanyang pisngi. Sayang nanay, bulong niya sa hangin. Nabaliwala ang pagdurusa mo sa lugar na iyan. Tulad ng sabi ng lahat, dadaloy pa rin sa akin ang sumpa. Napabuntong hininga siya. Kung sana ay maniniwala sa kanya si Andre kapag sinabi niya rito ang lahat ng lihim niya. Sa unang pagkakataon ay nakita ni Andre na sarado ang gate ng cottage na yari sa matitibay na kahoy. Tanaw niya mula sa mga siwang niyon na sarado rin ang bintana at pinto ng bahay. Iisa lamang ang ibig sabihin niyon. Umalis si Eva. Saan siya nagpunta? Sa kalagayan nito ay hindi ito dapat umaalis ng mag-isa. Wala siyang nagawa kundi ang bumalik na lamang sa inuupahang bahay. Kinahapunan ay nagtungo uli siya sa bahay ni Eva. Subalit sarado pa rin ang cottage. Sinubukan niyang magtanong-tanong sa mga taong nakatira malapit sa burol. Isa man sa mga ito ay walang makapagsabi sa kanya kung nasaan si Eva. Tinawagan niya ito sa telepono, ngunit nagriring lamang sa kabilang linya. Walang sumasagot doon. Nang sumunod na araw na bumalik siya roon, ay ganoon na naman ang bumungad sa kanya. Ganoon din ang mga sumunod pang mga araw. Nag-aalala na siya. Nasaan si Eva? Bakit hindi ito umuuwi gayong dati naman ay hindi nito iniiwan ang cottage? Noon ngang nasa Maynila sila, hindi pa man gaanong magaling ang mga sugat nito ay nag-apura na itong makabalik sila sa Batangas. Handa na siyang dumulog sa local police upang hanapin ito nang isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Napagpasyahan niyang hingin ang tulong ng mga pulis kapag napatunayan niyang mali ang naiisip niya. Kinabukasan, sumisibol pa lamang ang araw sa silangan ay naroon na siya sa burol. Gaya ng hinala niya ay bukas ang pinto ng bahay. Ngunit hindi siya makapasok sa bakuran niyon dahil sarado ang gate. Nagtungo siya sa likuran ng bahay. Nangunyapit siya sa bakod na kahoy hanggang sa makakabila siya. Napansin niyang bukas din ang back door. Maingat na pumasok siya roon. Nakita niya si Eva sa kusina. Hinuhugasan nito sa gripo ang tasang marahil ay pinag-inuman nito ng kape. How he ached for her. How he longed to wrap her in his embrace. 3 araw lamang ang dumaan, ngunit sobra-sobrang pangungulila ang tiniis niya. Hinintay muna niyang mailagay nito sa cupboard ang tasa. Habang pinagmamasdan niya ito, ay nakadarama siya ng awa rito. Gustong-gusto na niyang agawin dito ang tasa upang hindi na ito kumilos ng pakapa. Pwede ba akong makikape? Tanong niya. Napapiksi ito sa pagkagulat ngunit saglit lamang. Anong ginagawa mo rito? Saan ka dumaan? 3 araw na akong pabalik-balik dito pero walang tao. Kaya pala wala ay pinagtataguan mo lang ako. Andre, nasabi ko na sa iyo ang gusto kong mangyari. Irespeto mo na lang sana iyon. Tinapos ko na ang relasyon natin. Nakikiusap akong iwan mo na lang sana ako rito. Ikaw lang ang tumapos. Para sa akin, may relasyon pa rin tayo. Ikaw pa rin ang girlfriend ko. At patawarin mo ako pero hindi ako alis dito nang hindi ka kasama. Nilapitan niya ito. Parang pinipiga ang kanyang puso habang nakikita niya sa walang liwanag na mga mata nito ang paglalaban ng mga emosyon na nangyayari sa kalooban nito. Maingat na ikinulong niya ito sa kanyang mga bisig. Hindi mahalaga kung ano ang lohikal, kung ano ang mas maganda at dapat. Hindi mahalaga kung bulag ka. Isa lang ang importante sa akin ngayon, mahal ko. Ikaw, ang makasama kita. Andre. Hinawakan niya ang kamay nito. Sinuotan niya ng singsing ang palasingsingan nito.
Magpakasal ka na sa akin, Eva. Sisiguruhin ko sa iyo. Iyon ang pinakatamang gawin. Biglang kumalas ito sa yakap niya. Huwag mo akong biruin ng ganyan. Biro lamang ba sa iyo nang mag-commit ka bilang girlfriend ko? Andre, hindi mo naiintindihan. Hindi ko talaga maintindihan kung bakit sinasabi mo noon na mahal mo ako, pero pinalalayo mo naman ako sa iyo ngayon. Eva, walang basehan ang kinatatakutan mo. Kung mahal natin ang isa't isa, malalampasan natin ang lahat ng pagsubok na darating sa buhay natin. Hindi natin kailangang maghiwalay. Ayokong magpakasal sa'yo. Wala nang magandang bukas na darating sa isang bulag na kagaya ko. Pero sa'yo, meron pa. Kaya nakikiusap ako, iwan mo na lang ako. Hindi mo na ba ako mahal? Hindi na mahalaga ngayon ang damdamin natin. Ang mahalaga ay hindi ka magkamali sa pagdedesisyon. Walang lalabas ang pinto ang pagpapakasal, Andre. Ikukulong tayo niyon sa isang habang buhay na commitment. Sagutin mo lang ang tanong ko. Mahal mo pa ba ako? Suminghap ito. Pagkatapos ay yumuko ito. Kaya ko nga naisip na makipaghiwalay sa iyo ay dahil mahal kita. Pero wala nang pero. Luluwas tayo sa Maynila ngayon din. Aasikasuhin ko ang kasal natin sa lalong madaling panahon. Hindi mo ako mapipilit kung ayaw ko. Just try and test me. Mahal mo ba si Andre, Eva? Napakunot noo siya. Lalaki ang may-ari ng tinig. At kung hindi siya nagkakamali, ay naglalaro sa pagitan ng 50 at 60 ang edad nito. Sino kayo? Huwag mo nang tanungin kung sino ako. Ang itinatanong ko ang sagutin mo. Mahal mo ba si Andre? 3 araw na siya sa bahay ni na Andre sa Quezon City. Wala siyang nagawa nang sapilitan siyang isakay nito sa kotse at dalhin siya roon. Mahal ko siya. Matapat na sagot niya. Ikaw, Andre, mahal mo ba si Eva? Mahal na mahal. Ngayon ay hati na ang epekto sa kanya ng pag-amin nito. Nasasaktan siyang marinig na mahal siya nito dahil alam niyang magsasakripisyo ito dahil sa pagmamahal na iyon. Sa kabilang banda ay may mabining haplos na dulot sa kanyang puso ang kumpirmasyon nito ng pagmamahal. Sino nga lamang ba siya? Isa lamang siyang ordinaryong probinsyana at ito ay isang mahusay na lalaking may magandang karir at katayuan sa buhay. Ngunit sa kabila niyon ay minahal siya nito. Kung ganoon, narinig niyang wika ng lalaking nagtanong sa kanila. Sa pamamagitan ng kapangyarihang iginawad sa akin sa ilalim ng Batas sa Republika ng Pilipinas, ipinapahayag kong kayo ay mag-asawa na. Ano? Nanlaki ang mga matang bulalas niya. Yes, my dear, sabi ni Andre. Kasal na tayo. Naramdaman ni Eva ang paggagap ni Andre sa kanyang kamay. 2 singsing na ang nakasuot sa palasingsingan doon. Wala pang 10 araw ang pagitan at ang engagement ring na naunang ibinigay sa kanya ni Andre ay nasunda ng wedding band na ngayon ay katabi niyong nakasuot doon. Kanina, nagulat na lamang siya nang ideklara ng huwes na kasal na sila. Pagkatapos ay naramdaman niya ang kamay ni Andre na nagdiin sa kanang hinlalaki niya sa isang bagay na palagay niya ay stamp pad. Ilang beses nitong ginawa iyon. Nang yakapin siya ni Angel at bulungan siya nito ng best wishes, ay natiyak niyang kasal na nga siya. Isa ito sa mga tumayong saksi sa kasal. Bakit mo minanipula ang kasal natin? Sumbat niya kay Andre sa mahinang tigni. Kailangan kong gawin iyon para magkaroon ako ng karapatan na alagaan ka at isama ka sa bahay ko. Alam ko namang kaya hindi ka pumayag na pumisan sa akin sa Batangas ay dahil ayaw mong palaan ka ng mga taga roon. Ayaw mo maging tampulan ka ng tsismis. Nakipagkalas na ako sa iyo, alam mo yon. Kung sinunod mo ang sinabi ko, hindi ka na mamomroblema sa sinasabi sa akin ng ibang tao. Pero anong ginawa mo? Dinaya mo ako.
Dinaan mo sa bilis ang lahat. Sinamantala mo ang pagiging bulag ko para igiit mo ang gusto mo. Binitawan nito ang kanyang kamay. Ilang minutong hindi ito kumibo. Mabibigat yata ang mga salitang nabitawan niya rito. Nasaktan ba niya ito? Eva, hindi lang iisang beses mong inamin na mahal mo ako. Kaya naman malakas ang loob kong gawin ang mga ginawa ko. Ang akala ko, kaya ka lamang tumatangging pakasal sa akin ay dahil ayaw mong magsakripisyo ako sa pag-aalaga sa iyo. Dahil kung iyon lang ang dahilan ay baliwala sa akin. Pero kung talagang ayaw mo sa naging kasal natin, kung talagang hindi bukal sa loob mong maging asawa ko, hayaan mo, may oras pa naman. Pupunta ako ngayon din sa bahay ng judge. Kukunin ko sa kanya ang lahat ng kopya ng marriage contract natin. Pupunitin ko na lang iyon para hindi na iyon mairehistro bukas. Naramdaman niyang kumilos ito upang marahil ay magpalit ng damit panlakad. Biglang bumigat ang kanyang dibdib. Mahal niya ito, at kung minanipula nito ang sitwasyon para lamang makasal sila, gusto nga siguro talaga nitong makasal sila. Namasa ang kanyang mga mata. Ang hirap pala talaga ng kalagayan ng isang bulag. Hindi niya makita kung ano ang ekspresyong nakarehistro sa mukha nito. Hindi niya maarok kung pagmamahal nga ba o awa lamang ang nag-udyok dito upang gawin ang mga ginawa nito. Aalis na ako. Maya-maya ay narinig niyang sinabi ni Andre. Huwag mo na akong hintayin mamayang hapunan. Sumabay ka na lang kay Angel. Pinigil niya ang sariling mapasigok, ngunit may nakatakas pa ring hikbi sa kanyang lalamunan. Eva? Napakislot siya sa pagdantay ng kamay nito sa kanyang balikat. Ang akala niya ay nakaalis na ito. Umiiyak ka. Kumilos ang mga kamay nito hanggang sa mapaloob siya sa mga bisig nito. I'm sorry. Hindi ganito ang inaasahan kong mangyayari pagkatapos nating ikasal. Naramdaman niya ang masuyong paghalik nito sa kanyang sentido. Napayakap na rin siya rito. Alam mo bang masayang masaya ako nang asikasuhin ko ang mga papeles para sa ating kasal? Akala ko dahil mahal mo naman ako ay matutuwa ka rin. Nag-alangan din naman akong ituloy ito noong una dahil parang ang napakaaga pa. Gusto ko sanang bigyan ka ng sapat na panahon para ihanda ang kalooban mo na maging asawa ako. Pero naisip ko rin na kung nagmamahala naman tayo, sa pagpapakasal din naman mauuwi ang lahat, di ba? Hayaan mo, hindi naman kita mamadaliin na mag-adjust sa bagong estado natin. Ang mahalaga, magkasama na tayo ngayon. Hinakalma siya ng malambing na tinig nito. Napahinto niyon ang luha niya. Kasabay ng pagbuntong hininga, ay sumuko siya sa nais nitong mangyari. Andre? I'm sorry. Bilang tugon ay bahagya siyang inilayo nito. Kapag kuwan ay namalaya niya ang masusuyong dampi ng mga labi nito sa kanyang mga mata. Maya-maya ay lumipat iyon sa kanyang mga labi. Nang maramdaman nitong tumutugon siya, ay lalo pa nitong pinagbuti ang paghalik sa kanya. Naramdaman niyang nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa luwalhating dulot ng panunuyo nito. Pansamantalang tinangay niyon ang kanyang mga agam-agam. Narito tayo sa pocket garden sa harap ng bahay. Hindi kasing ganda ng mga halaman mo sa Batangas ang mga orchids dito. Pero may bulaklak ang bawat driftwood. Masipag kasing mag-alaga ng mga ito si Manang Sonia. Hindi ko alam ang mga pangalan ng orchids dito, pero ang pinakamalaking bulaklak ay kulay pula. May ruffles ito sa edges ng petals at may mga patak na dark color sa gitna. Nasisiyahang inilarawan ni Eva sa kanyang isip ang deskripsyong sinasabi ni Andre. Iyon ang masasabi niyang nagbago rito mula nang ikasal sila. Naging parang mga matanan niya ito. Matyagang inilalarawan nito sa kanya
ang mga bagay na inaakala nito na magpapasaya sa kanya. Ang ipinagtataka lamang niya ay kung bakit hindi pa siya inaangkin nito. 5 araw na silang kasal nito. Magkatabi naman sila sa pagtulog. Malambing ito sa kanya at hindi lumalampas ang isang araw na hindi siya hinahalikan at niyayakap nito. Sa pagtulog na nila ay pirming nakadantay sa kanya ang kamay nito kung hindi naman nakayakap. "Hawakan mo ito, mahal ko." Naramdaman niyang inilapit nito ang bagay na sinasabi nito sa pagitan ng kanyang hinlalaki at hintuturo. Bulaklak iyon, maliit at napakanipis ng mga talulot. Natatandaan kong dancing ladies ang tawag diyan ni Manang Sonia. Maliit na kulay dilaw na bulaklak. Which also reminds me, nangako nga pala ako sa'yo na tuturuan kitang sumayaw, hindi ba? Sumayaw? Paano mo ako tuturuan ngayong bulag na ako? Mrs., meron pong isang sayaw na hindi kailangang makita ang steps. Pwede ba naman yun? Pwedeng pwede. I'll show you. Kinuha nito ang kanyang mga kamay at pinagsalikop nito ang mga iyon sa batok nito. Pagkatapos ay naramdaman niyang pumalibot ang mga kamay nito sa kanyang baywang. Nahirapan siyang huminga sa mga sensasyong agad na kumalat sa kanyang katawan. Ayan, tugtog na lang ang kulang, pabulong na sabi nito. Ilang saglit pa ay isinasayaw na siya nito habang kumakanta ito. Idinantay niya ang kanyang pisngi sa gilid ng baba nito. Tama nga ito. Hindi kailangang sa sayaw na iyon na makita pa ang steps. Sa kanilang posisyon ay dama niya ang galaw ng buong katawan nito. Wala siyang gagawin kundi ang sumunod at magpadala sa indayog ng katawan nito. Masarap namnamin ang panunuyo at paglalambing nito. Ngunit alam niyang hindi magtatagal iyon. Kailangan niyang bumalik sa Batangas. "Kuya, tumawag si Papa. Nagagalit siya. Bakit daw nagpakasal ka nang hindi mo man lang siya pinasabihan?" Nagulat si Eva sa sinabi ni Angel. Ngayon lamang niya naalala na wala nga pala siyang narinig na dumalo sa kasal nila maliban kay Angel at kay Manang Sonia na pinakamatandang katulong sa bahay na iyon. Ang mga ito ang tumayong saksi nila. "Sana sinabi mong mabilisan ang naging kasal." Narinig niyang sagot ni Andre. Kung yun ang sasabihin ko, tiyak na itatanong niya kung bakit 1 linggo na nung naikasal ka hindi mo pa rin ipinapaalam sa kanya. Nalaman nga lang daw niya dahil nabanggit nung isang kakilala niya na kaibigan ng judge, yung nagkasal sa inyo ni Ate Eva. Hayaan mo, pupuntahan ko na lang si Papa. Nang gabing iyon, pagkahiga nila sa kama ay binanggit niya rito ang tungkol doon. May katwirang magalit sa iyo ang papa mo. Isang malaking event ang pagpapakasal ng isang tao at hindi mo man lang naisip na imbitahan ang sarili mong ama roon. Eva, nagmamadali ako noon, wala nang panahon para pasabihan sila. Para sa kanya ay mababaw na dahilan ang sinabi nito. May telepono at cellphone naman. Kahit anong oras ay maaari itong tumawag sa ama at mga kapatid nito. Di sana pagkatapos ng kasal natin, dumalaw tayo sa papa mo. Pati ang mga kapatid mo, hindi rin yata napasabihan. Akala ko ba, malapit kayo sa isa't isa? Bumuntong hininga ito. Ayoko lang na masaktan ka. Sinasabi na nga ba, may iba pang dahilan. Bakit naman ako masasaktan? Alam mo naman ang sitwasyon, di ba? Kapag nalaman nilang bulag ka, tiyak natututol sila. Ayokong magkaroon ng kokontra sa pagpapakasal natin. Grabing oposisyon na nga ang inabot ko sa iyo noon. Sa tingin ko naman, kahit tumutol pa sila ay itutuloy mo pa rin. Nagawa mo ngang ipilit sa akin ang gusto mo. Alam ko naman yon. Ikaw lang ang inaalala ko, ang damdamin mo. Kapag narinig mong tutol sila sa iyo at ang posibleng paghamak nila sa kalagayan mo, tiyak na masasaktan ka.
Naramdaman niyang ikinulong nito sa mga kamay nito ang isang kamay niya. Hinalik-halikan nito iyon. Kapag nasaktan ka, tiyak na masasaktan din ako. Magagalit ako sa kanila. Iyon ang iniiwasan kong mangyari. Napangiti siya. Idinantay niya ang kanyang pisngi sa dibdib nito. Ganoon mo ako kamahal? Hindi lang ganon kita kamahal. Hindi ko kayang sukatin ang pagmamahal ko sa'yo. Bakit pala? Bakit ano? Wala. Kalimutan na lang natin yon. Binitiwan nito ang kanyang kamay. Naramdaman niyang ipinaling ng isang palad nito ang kanyang mukha sa gawin nito. Maaaring bulag ka, pero malinaw kong nakikita ang mga nakatagong emosyon sa mga mata mo. Pumikit siya. Don't. Hindi niya sinunod ito. Nanatili siyang nakapikit. Gusto niyang magpanik. Ano ba ang nabasa nito sa kanyang mga mata? Please, mahal ko. Idilat mo ang mga mata mo. Paanas na pakiusap nito. Sinundan nito iyon ng mumunting halik sa gilid ng kanyang mukha. Parang nahihipnotismong sinunod niya ang utos nito. I love to look at you. Your eyes, your smile. You bring pleasure to my heart, Eva. Sa bugso ng kung anong emosyon, ay pakapang kinabig niya ang ulo nito hanggang sa maglapat ang kanilang mga labi. Sa unang pagkakataon, ay siya na ang nag-initiate ng halik na inaasam niyang pagsaluhan nila. Hindi naman siya nabigo. Maalab na tinugon nito ang kanyang halik. Malalim agad ang halik na iyon. Kakaiba sa mga halik na dating pinagsasaluhan nila. Kakaibang init din ang hatid niyon sa kanyang pandama. Hindi niya alam kung saan siya kumuha ng lakas ng loob. Naging pangahas ang kanyang mga kamay. Ang mga iyon ang gumalugad sa malapad na katawang dati ay hinahangaan lamang niya mula sa malayo. Biro nga lamang ng tadhana na ngayong abot kamay na niya ito ay saka naman nawala ang kanyang paningin. Abot-abot ang pagsagap niya ng hangin nang pakawala nito ang kanyang mga labi. Eva? Nasa tawag na iyon ang piping paghingi nito ng permiso. Hindi niya alam kung bakit kailangan pa siyang tanungin ito samantalang narito naman ang buong karapatan. Bilang tugon ay muling hinanap niya ang mga labi nito. Lalo niyang inilapit ang kanyang katawan sa dibdib nito. Iyon ang simula ng kaganapan sa kanilang dalawa. Sa unang pagkakataon, hindi natulog ang gabi sa kanilang dalawa sa magdamag na iyon. Kulang na lamang ay hilahin ni Andre ang oras upang makauwi na siya. Miss na niya ang kanyang asawa. Mula nang ikasal sila, ay ngayon lamang niya ito hindi nakasama ng mahigit 8 oras. Isinasama niya kanina ito, unang araw ng pagbabalik niya sa paglilingkod sa ospital. Ngunit tumanggi ito. Hindi pa raw ito handang makihalubilo sa maraming tao pagkatapos na mabulag ito. Kung pumayag lamang ito, hindi sana siya nangungulila ngayon. Pagkatapos ng nangyari sa kanila, parang ayaw na niyang iwalay ito sa kanyang paningin. Ang akala niya ay hindi pa handa ito, kaya naman hindi niya inaangkin ito kahit gustong-gusto niyang gawin iyon. Handa siyang maghintay at magtiis hanggang matiyak niyang gusto na rin itong maging ganap ang kanilang pagiging mag-asawa. Ngunit pagkatapos ng namagitan sa kanila ng nagdaang gabi, nadama niyang hindi lamang ito handa kundi mahal nga talaga siya nito. Bago umuwi ay bumili muna siya ng kalya lili sa flower shop na nadaanan niya. Hindi man makita ni Eva ang mga bulaklak, maaamoy naman ito ang bango niyon. Ngunit pagdating niya sa bahay ay hindi niya nakita si Eva. Nagtuloy siya sa kanilang silid, ngunit wala rin ito roon. Nagtungo siya sa kusina. Si Manang Sonia ang nadatnan niya roon. Talaga bang pinayagan mo si Eva?
Tanong nito sa kanya. Ano hong pagpayag ang sinasabi ninyo? Nalilitong tanong niya. Nasaan ho ba siya ngayon? Aba, nagpaalam sa akin kanina na aalis siya. Nagpatawag pa nga ng taxi sa akin. Nag-iwan daw siya ng sulat sa kwarto ninyo para ikumpirma sa iyo na natuloy siya. Manang, paano makakasulat ang asawa ko? Bulag siya. Aba oh God! Hindik na sambit niya nang mapagtanto ang nangyari. Walang paalam na natalikuran niya ang matanda. Paglabas niya ng kusina ay siya namang pagbungad nang kadarating na si Angel mula sa school. Oh kuya, sana sunog! Hindi niya pinansin ang pagbibiro nito. Patakbong bumalik siya sa silid nilang mag-asawa. Diyos ko, ingatan po ninyo ang asawa ko kung nasaan man siya. Panay ang dasal niya habang hinahanap ang sulat na sinasabi ni Manang Sonia. Nakita niya ang nakatuping papel sa ibabaw ng dresser. Mabilis na binuklat niya iyon. May nakasulat nga roon. Wala nga lamang sa linya ang mga letra, ngunit malinaw niyang nauunawaan ang nakasulat. Andre, nasabi ko na sa iyo dati na hindi ako maaaring umalis ng Batangas. Kailangan ko na talagang bumalik doon. Patawad, Eva. Nalamukos niya ang hawak na kalya lilis nang maunawaan niya ang nakalagay sa sulat. Parang piniga ang puso ni Andre nang pagtapat niya sa cottage sa Burol ay makita niyang nakadungaw sa bintana si Eva. Sa malamlam na liwanag ng ilaw sa katapat na poste ay mababakas sa mukha nito ang lungkot. Nakatanaw ito sa kawalan na para bang nakakakita ito. Sa isang banda ay nakadama rin siya ng relief nang makita niyang ligtas itong nakauwi roon. Walang pagmamadaling pumasok siya sa ilalim ng nakaarkong tarangkahan. Hindi niya inaalis ang tingin kay Eva. Masyado siyang nalibang na kasama na niya ito habang nasa Maynila sila, kaya nawala sa isip niyang may kailangang ayusin sa Batangas. Sa pagkakataong iyon, alam niyang kailangan ng ipagtapat ni Eva sa kanya ang lahat ng itinatagong lihim nito sa kanya sa ayaw o gusto nito. Eva, napapitlag ito. Pumanhik na siya sa hagdan at nagtuloy sa balkonahe. Nang mabuksan ang pinto at iluwan niyon ang kanyang asawa, ay hindi niya napigil ang kanyang sarili. Sinugod niya ito ng yakap. Bakit mo ginawa iyon, mahal ko? Tanong niya habang panay ang halik sa sentido nito. Alam mong hindi ako maaaring mawala rito ng matagal. Pero sana, sinabi mo na lang sa akin na kailangan mong bumalik dito. Tinakot mo ako ng sobra. Paano kung naligaw ka? Mabuti sana kung nakakakita ka. Mababait ang mga napagtanungan ko. Paano kung nagkamali sila ng pagbibigay sa iyo ng direksyon? You have no idea how you got me worried sick. Hindi nakatiis, inapuhap niya ang mga labi nito sa isang halik na puno ng desperasyon. Nangunyapit ito sa kanyang mga balikat at malugod na tinugon ang halik niya. Abot-abot ang hingal nilang dalawa nang sa wakas ay palayain niya ang mga labi nito. Huwag mo nang gagawin ulit iyon, mahal ko. Huwag ka nang aalis nang hindi ko nalalaman. Maaabala ka na naman kasi. Alam ko naman kababalik mo pa lang sa ospital. Kahit pa, all you need to do is ask. Dahil gabi na at wala siyang nakitang pagkain sa refrigerator ng cottage, ay tumawag na lamang siya sa isang fast food chain at nagpa-deliver ng hapunan nila ni Eva. Bukas, marami tayong pag-uusapan, mahal ko. Sabi niya rito pagkatapos nilang maghapunan. Tungkol saan? Hindi nakaila sa kanya ang takot na saglit na dumaan sa mga mata nitong hindi nakakakita. Tungkol sa ating dalawa, sagot niya. Kapag kuwan ay dinala na niya ang usapan sa magagaang paksa hanggang sumapit ang oras ng pagtulog. Madaling nahimbing ito sa kanyang mga bisig. May
may kapanatagang dala sa kanya ang banayad na paghinga nito kaya hindi niya maintindihan kung bakit mailap ang antok sa kanya. Matagal nang nahihimbing si Eva ay hindi pa rin siya makatulog. Iba ang pakiramdam niya sa munting cottage. Para bang maraming pares ng mga matang lihim na nakatingin sa kanila. Nakapagtataka iyon dahil hindi naman siya mapagpaniwala sa mga engkanto at iba pang katulad niyon. Taimtim na lamang siyang nagdasal sa Diyos na ingatan sila sa buong magdamag. Saka pa lamang siya hinila ng antok. Hindi ko maaaring sabihin sa iyo ang lahat ng lihim ng pamilya ko. Kapuna-puna para kay Andre ang determinasyon sa anyo ni Ada nang sabihin iyon. Umaga na noon. Tulad ng napagpasyahan niya ng nagdaang araw, ay inusisa niya ito tungkol sa sumpa at sa mga lihim ng pamilya nito na may kinalaman doon. Bakit hindi maaari? Hindi mo rin naman paniniwalaan. Try me. Hayaan mo na lang, Andre. Wala na rin namang silbi. Bulag na ako. Hindi na natin mababago ang katotohanan iyon. Sa tingin ko, lalong dapat kong malaman ang tungkol doon. Asawa mo na ako. Kahit gaano pa ka-imposible ang mga ipagtatapat mo ay paniniwalaan ko. Namula ang mga mata at ilong nito. Saglit pa ay pumatak na ang mga luha nito. Baka kasi layuan mo ako kapag nalaman mo ang lahat-lahat. Hindi mangyayari ang sinasabi mo. Niyakap niya ito. Para na namang pinipiga ang kanyang puso sa nakikitang paghihirap ng kalooban nito. Ang isang bahagi ng kanyang isip ay nagsasabing pabayaan na lamang niya ito. Ngunit ang kabilang bahagi ay nag-uutos na hukayin niya ang lahat ng lihim na iniingatan nito. Yung kwento ni Nana Iska, hindi lahat iyon ay totoo. Simula nito. Iyong mangkukulam na ipinasunog sa plaza at bumulag sa lolo ko sa talampakan, hindi siya ibang tao. Pinsang buo siya ng lola ko. At kaya siya may interes sa solar na ito ay dahil direktang nakatutok dito ang maitim na kawalan. Iyon ang pinaniniwalaan nila na nagbigay ng mas malakas na kapangyarihan sa pangkukulam. Pinilit niyang i-absorb sa kanyang isip ang sinasabi nito. Ano ang maitim na kawalan? Kulungan iyon ng mga mangkukulam na gustong magkaroon ng mas malakas na kapangyarihan. At totoong iyon ang nagpapasagana sa mga bulaklak dito? Hindi. Tulad ng sinabi ko sa iyo noon, ang maliit na bukal sa harap nitong bahay ang dumidilig at nagpapasariwa sa lahat ng mga halaman dito. Tumango-tango siya. Sige, magkwento ka pa. Hindi lamang ang mangkukulam na iyon ang naglagay ng sumpa sa angka namin. Pati ang kanyang mga magulang ay sumumpa rin na mabubulag ang lahat ng babae sa angka namin hanggang sa 3 henerasyon. At magpapatuloy iyon sa mga susunod pa kung hindi mapuputol. Totoong malakas ang sumpa. Katunayan, bulag na agad ang lola ko sa tuhod nang ipanganak siya. Mabuti na nga lang at namatay na ang mga sumumpa sa aming angkan, kaya gumaan na iyon sa mga sumunod pang henerasyon. Nabulag lamang ang lola ko pagkatapos niyang maikasal kay lolo. Nang mabulag ang nanay ko, hindi totoong namatay siya. Ipinasya niyang magpakulong na lamang sa maitim na kawalan upang hindi na dumaloy sa henerasyon ko ang sumpa. 21 taon siyang magpapakulong doon bago siya makaalis. Ngunit ang kapalit naman niyon ay sumpa rin. Magiging mangkukulam na siya at ang mga susunod na henerasyon sa kanya. Buhay pa ang nanay mo? Oo. Nakatakda siyang lumabas sa maitim na kawalan anumang araw sa taong ito. At sa pagbabalik niya ay kailangang naririto ako. Sa akin niya isasalin ang lahat ng kapangyarihang makukuha niya sa kanyang pagsa-self-exile. Ang ibig mong sabihin, magiging mangkukulam ka na rin? Oo. Iyon ang kondisyon kapag ang isang tao ay voluntaryong nagpakulong sa maitim na kawalan. Magiging mga mangkukulam din ang mga anak nito. Pero paano kung hindi mo naman tatanggapin? Tinanggap ko na, Andre. In fact, nagamit ko na nga. Saan?
tanong nito. Sa pinsan ko. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Ikaw ang dahilan ng pagkabulag niya? Iyon ang utos sa akin ng mga puwersang hindi nakikita. Lagi silang nariyan, bumubulong sa akin. Hindi ko maaaring salungatin ang gusto nila. Dahil lang minsang ginawa ko, tumalab pa rin sa akin ang naunang sumpa sa kabila ng sakripisyo ng nanay ko. Nabulag pa rin ako. Gulat na gulat siya sa ipinagtapat nito. Kung ganoon, nagpakasal pala siya sa isang mangkukulam. Parang sumakit bigla ang kanyang ulo sa mga nalaman niya. Ang hindi niya matanggap ay bumulag na ito ng isang tao at pinsan pa nito. Ano-ano pang pinsala ang kayang gawin nito? Nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Nakadama siya ng pangangailangang lisanin ang lugar na iyon. Tumayo siya at walang paalam na lumabas ng bahay. Para siyang sinasakal ng katotohanang nag-aalaga pala siya ng isang mangkukulam. Andre? Hindi niya pinansin ang pagtawag ni Eva. Mabilis na sumakay siya sa kanyang kotse at pinasibat iyon palayo. Narinig ni Eva ang pagbuhay ng makina ng kotse. Napahango siya sa labas. Andre! Tawag niya sa kanyang asawa. Hindi niya alam kung narinig siya nito o nilamon ng ugong ng kotse ang kanyang tinig dahil ang papalayong tunog na niyon ang sumunod na narinig niya. Nagkumahog siyang makababa. Andre! Dahil sa pagmamadali ay hindi niya natansya ang mga tukal na bababaan niya. At palibhasa ay hindi siya nakakakita. Kumabisala ang kanyang mga paa. Bago pa siya makahawak ng makakapitan ay nahulog na siya sa hagdan. Nasaktan ang kanyang ulong tumama sa matigas na bagay. Kasunod niyon ay nagdilim na ang lahat sa kanya. Nagpaikot-ikot si Andre sa buong bayan. Kailangan niyang gawin iyon upang kalmahin ang sarili sa nakagugulat na revelasyon ng kanyang asawa. Mangkukulam ito. Parang napakahirap yatang tanggapin iyon. Paano na lamang kapag nagkaanak sila? Magiging mangkukulam din ang bata? Sana pala ipinakinggan niya ito noon. Hindi na lamang sana sila nagpakasal. Inihinto niya sa gilid ng kalsada ang kotse at napasubsob siya sa manibela. Mahal nga niya ito at ang lahat ay gagawin niya para sa kapakanan nito. Diyos ko, tulungan po ninyo ako sa pagharap kong muli kay Eva. Iparanas po ninyo sa amin ang kapangyarihan ninyo sa pagkakataong ito. Hindi ko po makakaya ang bagay na ito kung wala ang tulong ninyo. Matagal din siyang nagdasal ng taimtim bago niya muling pinausad ang kanyang kotse. Kahit paano ay maluwag na ang kanyang kalooban. Umaasa siya sa milagro ng Diyos. Sana lamang ay pumayag ito sa kailangan nilang gawin. Pagtapat ng kanyang kotse sa cottage ay nasilip niya mula sa mga siwang ng halaman ang damit na suot kanina ni Eva. Nagtaka siya kung bakit nasa lupa na iyon. Nahindik siya ng pagpasok niya sa bakuran ay makita niyang hindi pala damit lamang ang nasa lupa. Ang asawa niya mismo ang nakabulagta roon. Sinakmal ng takot ang kanyang dibdib. Napatakbo siya at agad na pinangko ito. May nakapa siyang malaking bukol sa ulo nito. Marahil ay iyon ang tumama sa kanto ng tuntungang bato sa puno ng hagdan. Doon pa naman iyon sa parteng dating na opera dito. Ngunit bukod doon ay wala na siyang makitang sugat dito. Kaya lamang ay nawalan ito ng malay. Labis-labis ang pagsisisi niya at iniwan niya ito. Nakakaisang hakbang pa lamang siya nang gumalaw ito. Nagmulat ito ng mga mata. Ganoon na lamang ang tuwa niya. Andre, ako nga mahal ko. Nagbalik. Aray! Hinipo nito ang ulo nito. Easy mahal, may malaking bukol ka sa ulo. Iyan ang natamaan sa'yo. Akala ko iiwan mo na ako ng tuluyan. Hindi ko gagawin yon. Bakit ka nga pala nakalupasay sa lupa? Ano ba ang nangyari? Sumunod ako sa'yo.
Kaya lang, kumabisala ang mga paa ko, nahulog ako sa hagdan. Masuyong hinagka niya ang bukol nito. Kung alam ko lang na magkakaganito ka, hindi na sana ako umalis pa. Ang mabuti pa, dalhin na lang kita sa ospital para ma-x-ray ka at ma-check up kung may iba ka pang pinsala bukod sa bukol. Wag na, gusto ko lamang magpahinga. Nasusuka ka ba? Nahihilo ka? Hindi. Baka naman ayaw mo lang magsabi sa akin. Kung nasusuka ka, kailangan mo talagang masuri ng doktor. Huwag mo akong alalahanin, hindi ako nasusuka. Pahinga lamang ang kailangan ko. Napilitan siyang iakyat na lamang ito. Kumuha siya ng ice pack at ipinatong niya iyon sa bukol nito. Eva, kailangan mo talagang i-renounce ang pagiging mangkukulam mo. Napatitig ito sa kanya. Pagkabahala at pagkalito ang nakalatay sa mukha nito. Iyon lang ang tanging paraan para makalaya ka sa sumpa at ang angkan ninyo sa generational curse ng pangkukulam. Nangilid kaagad ang mga luha sa mga mata nito. Ayoko. Bakit? Gusto mo bang maging mangkukulam din ang mga magiging anak natin? Gusto mo bang mabulag din sila katulad mo? Kapag sinunod ko ang sinasabi mo, hindi ko na makikita ang nanay ko kahit kailan. Bakit? Mamamatay siya at hindi na siya makakabalik dito. Ang kapangyarihan lamang niya bilang isang mangkukulam ang mamamatay, Eva, hindi siya. Mawawalan na ako ng kapangyarihang salagin ang mga persang hindi nakikita kapag sinunod kita. Nagkakamali ka. Ang kapangyarihan ng Diyos ang sasalag sa kanila. Naramdaman niyang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Alam niyang nakapaligid sa kanila ang mga pwersang sinasabi nito. Diyos ko, alam kong higit kayong makapangyarihan kaysa sa kahit na anong pinagsamasamang pwersa ng kadiliman. Hawakan at paglinawin niyo po ang isip at puso ng aking asawa. Ayoko, ulit ni Eva. Pumayag ka na. Bumitiw ka na sa masama at sa Diyos ka humawak. Manalig ka sa pangako niya. Pangako? Oo, totoo ang mga pangako niya. Sa lahat ng nananalig mahal ko. Ang sabi niya, binigyan niya tayo ng kapangyarihan para yumurak sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero kailangan mo munang umalis sa kadiliman. Eva, please. Magdesisyon ka ng itakwil ang lahat ng sumpa at kapangyarihan ng isang mangkukulam. Gawin mo na ngayon. Ayoko. Anito sa tinig na tila hirap na hirap. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo. Please, mahal ko. Alang-alang man lang sa mga magiging anak natin. Paano si nanay? Kung susuko rin siya sa Diyos, makakaligtas siya. Siya ang magpapasya ng kaligtasan niya. Kaya habang may panahon pa, gawin mo na. Butil-butil na ang pawis nito. Kay higpit din ang pagkakakapit nito sa kanyang mga kamay. Magkahalong takot at determinasyon ang nasasalamin niya sa bulag na mga mata nito. Piliin mo ang bulong ng kaliwanagan, Eva. Sa Diyos ka kumampi, hindi kanya ipapahamak. At narito lang ako, magkasama tayo sa laban mo. Pumikit ito, hirap na hirap ang anyo. Ayoko na! Itinatakwil ko ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Ayoko na! Habang nakikibaka ito, ay nagdarasal naman siya sa kanyang isip. Diyos ko, tulungan niyo po ang asawa ko. Agawin niyo po siya sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Palayain po ninyo siya mula sa pangkukulam. Maya-maya ay biglang sumigaw ito. Itinirik nito ang mga mata. Halos madala siya nito sa lakas ng puwersang kumawala rito. Manghang-mangha naman siya sa nagaganap. Saglit pa at sumusuka na ito. Dilaw at berdeng likido ang inilabas nito. Napakasangsang ng amoy niyon na halos ikabaligtad ng kanyang sikmura. Nang sa wakas ay matapos ito sa pagsusuka, latang-lata na humandusay ito sa kanyang mga bisig. Pinangko niya ito at inihiga sa kama. Diyos ko! Malakas na dasal niya.
Maraming salamat po sa tulong ninyo. Lukuban po ninyo kami ng proteksyon ninyo laban sa mga kampo ng kadiliman. Pagharian po ninyo ang lugar na ito at tuluyang itaboy ang masasamang espiritong namamahay rito. Hindi pa siya tapos magdasal nang bigla na lamang mula sa kung saan ay dinamba siya ni Luna. Gabuhok na lamang ang layo niya sa matatalim na kuko nito bago ito bumagsak sa sahig. Dinampot niya ang antigong kandelabro sa nightstand. Ihahampas niya iyon kay Luna kapag umatake uli ito. Ngunit nang bumagsak ito sa sahig, ay nakapagtatakang hindi na ito nakagalaw pa. Nang sundutin niya ito ng hawak niyang kandelabro, ay hindi man lamang kumilos ito. Parang patay na ito. Pinagmasdan niya ang tiyan nito. Hindi na talaga ito humihinga. Diyos ko, pati po ba si Luna ay kampo din ng mangkukulam? Andre, napabaling siya kay Eva. Nakadilat ang tila inaantok na mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong pinisil. Bahagyang ngumiti ito at pagkatapos ay muling pumikit. Nakatulog na ito. Habang natutulog ito, ay gumawa siya ng siga sa likod bahay. Doon niya inilatag ang katawan ni Luna at ang mga ginamit niyang paper towels at basahan sa paglilinis ng mga isinuka ni Eva. Payapa na ang kanyang puso nang balikan niya si Eva sa silid. Natutulog pa rin ito. You have been so brave. Paanas na sabi niya habang maingat na hinahaplos ang mahabang buhok nito. Salamat, mahal ko. Nanlalata pa rin ang pakiramdam ni Eva nang magising ito. Ipinag-init niya ito ng delatang sopas na natagpuan niya sa cupboard sa kusina. Hinang-hina ang pakiramdam ko, sabi nito habang sinusubuan niya ito ng sopas. Talagang ganon siguro ang epekto ng ginawa mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Hindi lang pisikal ang panghihina ko, ang lahat sa akin, parang hinang-hina. May awa ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Palalakasin ka uli niya. Patuloy lang tayong manalangin, umasa at manalig sa Kanya. Ngumiti ito. Salamat, Andre. Sa Diyos tayo magpasalamat, mahal ko. Siya ang nagpalaya sa iyo sa sumpa at sa pangkukulam. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Luna. Nalungkot ito nang malamang patay na ang alaga nito. Hindi ko alam na may sanib pala si Luna. Hindi ako nagduda dahil puting-puti siya at napakaganda. Naligaw lamang siya rito 5 taon na ang nakararaan. Teka, bakit? Ngayon ko lang naisip, si Luna ang dahilan kaya nabasag ang vase na gawa pa ng nanay ko. At nung minsang magpunta rito si Angel, tumalon siya sa gitna namin pagkatapos kong makarinig ng utos na isailalim sa sumpa ang kapatid mo. Iyon ba ang sinasabi mong tinanggihan mo ang utos sa iyo ng pwersang hindi nakikita? Oo, hindi ko na maatim na mandamay na naman ang isang inosente. Pero pagkatapos niyon, si Luna pa rin ang naging dahilan kaya ako nahulog sa bubong at nabulag. Niyakap niya ito. Nais niyang sa pamamagitan niyon ay ipaabot dito ang suporta at comfort na maibibigay niya. Kinabukasan ay nanghihina pa rin ito, ngunit ayon dito ay mas mabuti na ang pakiramdam niya kaysa ng nagdaang araw. Nagpasya siyang iuwi ito sa Maynila. Subalit nang ilabas niya ito ng cottage ay napadaing ito sa sakit. Andre, parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang kirot, sabi nito. Nataranta siya. Naghagilap siya ng pain reliever sa glove compartment ng kanyang kotse at agad na ipinainom niya iyon dito. Guminhawan naman ang pakiramdam nito nang makainom ito ng gamot. Ngunit mula noon ay halos araw-araw nang sumasakit ang ulo nito. Nang makauwi sila sa Maynila, ay sinabi niya na nagkasakit si Eva kaya ilang araw silang nanatili sa Batangas. Ipinasya nilang ilihim ang tungkol sa mga kababalaghang naganap doon. Ibabaon na lamang nila ang mga iyon sa limot. Kailangan mo na talagang magpa-check up.
sabi niya kay Eva sa kabila ng pagtutol nito. Sa likod ng kanyang isip ay naroon ang takot. May iniwan bang pinsala ang pwersa ng kadiliman sa kanyang asawa? Sa pamimilit niya ay sumailalim sa masusing check-up si Eva. I need to talk to you. Seryosong sabi sa kanya ng doktor na sumuri kay Eva. Ano ba ang problema sa asawa ko? Kinakabahang tanong niya. Nakita sa x-ray na may tumor sa lugar na katabi ng dating pinag-operahan sa ulo ng asawa mo. Dumikit doon ang metal ore na dati ay hindi makuha noong unang operasyon niya. Daig pa niya ang binagsakan ng buong bahay sa narinig. Libong beses niyang mamatamisin na bulag na lamang ang kanyang asawa kaysa manganib na mawala ito ng tuluyan sa piling niya. Ano nangyari, Andre? Bakit kanina ka pa hindi kumikibo? Puna ni Eva sa kanyang asawa nang balikan siya nito sa pinag-iwanan nito sa kanya. Niyakap siya nito. Naramdaman niyang hinalikan nito ang tuktok ng kanyang ulo. What's wrong? May problema ba? Sinabi na ba nila ang resulta ng check-up sa akin? Huminga ito ng malalim bago nagsalita. Baka kasi buksan uli ng mga doktor ang dating inopera sa'yo. Bakit daw? May mas silang nakita sa ulo mo. Kukunan nila ng biopsy ang mas bago ka operahan. Hindi siya nakaimik. Tinitigan niya ito. May kutob siyang may hindi ito sinasabi sa kanya. Ngunit hindi na lamang siya nagtanong pa. Doktor ito, kaya alam nito ang makabubuti sa kanya. We'll keep on praying, mahal. Ipagdasal natin na maging maayos ang operasyon mo, sabi nito. Muli, naroon na naman ang kutob na parang may inililihim ito sa kanya. Tuloy ay hindi niya maiwasang makadama ng takot. Delikado ba kapag nagpa-opera uli ako? Hindi. Ipagdasal lang natin na benign ang tumor na makikita nila sa x-ray. Mabait naman sa iyo ang Diyos, hindi ba? Sa atin, mahal ko. Mabait siya sa atin kaya hindi niya tayo bibiguin. Muli siyang niyakap nito ng mahigpit. Dama niya sa yakap na iyon na tila ba kahit ang sarili nito ay kinukumbinsi nitong hindi nga siya mapapahamak. Parang hindi ito ang daan papunta sa atin. Puna niya nang pauwi na sila mula sa ospital. Kabisado na niya ang mga nililikuan at kung gaano kahaba ang mga tuwid na daan kahit hindi niya nakikita ang dinaraanan nila. Hindi nga. Doon muna tayo sa Makati, sa bahay ng mga lolo kong namatay na. Bakit? Ayoko munang makausap si Papa at ang mga kapatid ko. Bakit? Pupunta ba sila sa bahay? Nagpunta na sila kahapon. Mabuti na lamang at natutulog ka. Galit sila? Aniya pagkaraan ng ilang sandaling patlang. Magalit man sila, wala na silang magagawa. Mag-asawa na tayo. Nagtalo ba kayo? Oo. I'm sorry. Bakit ka magso-sorry? Kasi kung hindi dahil sa akin, wala ka sanang problema ngayon. Problema sa pag-aalaga sa akin dahil ganito nga ako. Problema pa sa panibagong sakit ko. Tapos, may problema ka na naman sa hindi pagtanggap sa akin ng pamilya mo. Hindi mo kasalanan yun, mahal ko. Huwag mong iisiping may kasalanan ka sa mga nangyari. Hinawakan nito ang isang kamay niya at masuyong pinisil iyon. Walang problemang papayagang mangyari ang Diyos na hindi natin malalampasan. Huwag mo sanang kalilimutan iyon. Basta nariyan ka lang sa tabi ko, makakaya ko ang mga problema. Oo, habang magkasama tayo, makakaya nating harapin ang lahat. Mahiga ka sa kama, imamasahe ko ang ulo mo. Utos ni Eva kay Andre pagkatapos nitong ilibot siya sa buong bahay. Ang magiging kwarto nilang mag-asawa ang huling pinuntahan nila. Malaki ang bahay ng lolo nito. 8 raw ang kwarto roon, bukod pa sa maliit na library at game room. Ngunit ang pinilit niyang tandaan ay ang patungo lamang sa magiging silid nila, sa komedor at sa hardin. Wag na, tugon nito. Pagod ka rin naman, isa pa, baka sumakit na naman ang ulo mo.
Hindi. At saka hindi naman ako pagod. Palagi nga akong nakaupo lang. Sige na, dumapa ka at mamasahihin ko ang ulo at likod mo. Halos hindi na kasi ito nagpapahinga. Hindi man niya nakikita ito, ay nararamdaman niya iyon. Nais niyang kahit sa mumunting bagay, ay mapagaan niya ang mga dalahin nito. Huwag na, matulog na lang tayo ng maaga. Nasaktan siya sa pagtanggi nito. Alam naman niyang maraming problema ito. Ngunit sa pag-ayaw nito sa alok niya, ay para na ring ipinamukha nitong wala siyang magagawa, na wala siyang silbi. Eva? Hindi siya sumagot. Natatakot siyang mapabulala siya ng iyak. Naramdaman niyang tinabihan siya nito sa pagkaupo sa gilid ng kama. Mahal, what's wrong? Sumagap siya ng hangin upang paluwagin ang nagsisikip na dibdib. Ito na nga lang ang pwede kong gawin sa'yo. Ito na nga lang ang pwede kong ipaglingkod dahil bulag na ako. Tapos, tatanggihan mo pa. Iglap na ikinulong siya nito sa mga bisig nito. Ang mahal ko, nagtatampo pala. Huwag mo naman sanang solohin ang lahat ng responsibilidad sa pagiging mag-asawa natin. Okay, tahan na. Ayokong nakikitang umiiyak ka. Siguro nga masyado akong nag-alala na madagdagan pa ang mga iniintindi mo kaya madalas sinasarili ko na lamang ang mga problema. Sorry mahal. Sa sobrang pag-iingat ko sa'yo, nakakalimutan ko ang element ng sharing sa marriage natin. Hindi naman siguro ako masyadong mahina para hindi ko makaya ang ibang responsibilidad. I know. Patawad na, please. Pumapayag ka ng magpamasahe sa akin? Gladly. Naramdaman niyang humiga na ito sa kama. Kapag kuwan ay ipinatong nito ang kanyang kamay sa likod nito. Sinimula niyang masahihin ang mga kalamnan nito sa likod. Panaka-nakang naririnig niya ang kontentong pagbuntong hininga nito. Pinagbuti niya ang ginagawa. Andre? Pagkatapos ng operasyon ko at lumakas-lakas ako, pwede bang dumalaw tayo sa Batangas? Gumalaw ito. Naramdaman niyang tumihaya ito. Bakit? Kasi baka bumalik na si nanay. Sigurado kang buhay pa siya? Oo. Nakita ko kung paano siya lamunin ng maitim na kawalan. Kahit matagal nang nangyari iyon, hindi ko makakalimutan. Paano kung ano? Kung sa pagbabalik niya ay hikayatin kaniyang maging mangkukulam uli, hindi ako papayag. Talagang ayaw mo na maging mangkukulam? Ayoko naman talaga. Kaya lang naman ako pumayag noon ay para makaiwas sa sumpa. Pero ngayong hindi rin naman pala ako nakaligtas, hindi ko nababalikan iyon. Salamat, Anito. Ano bang ipinag-aalala mo? Ayoko kasing dumating ang sandali na papipiliin kita kung ako o ang kapangyarihan ng angkan mo ang susundin mo. Siyempre, ikaw ang susundin ko. Umpisahan na pala natin. Ang alin? Ang pagsunod mo sa sasabihin ko. Hinabig siya nito hanggang mapaibabaw siya sa katawan nito. Love me. Bulong nito. Iyon yata ang isang utos na kahit kailan ay hindi siya magsasawang sundin. Ilang saglit pa at nagpapalitan na sila ng masusuyong haplos at halik. Tulog na ang kanyang asawa. Parang bata ito na inosente pa rin ang anyo kapag ganoong natutulog ito. Nakapatong ang isang braso nito sa mga mata nito. Binuhay ni Andre ang overnight lamp bago niya pinatay ang liwanag na nagmumula sa mga lampshades sa magkabilang gilid ng kama. Nakita niyang inalis nito ang brasong nakapatong sa mga mata nito. Natigilan siya sa naging reaksyon nito. Sinubukan niyang buksan muli ang mga ilaw. Tinakpan nito ng braso ang mga mata nito. 2 beses na sinubukan niyang patayin at sindihan ng ilaw ay ganoon lagi ang reaksyon nito. Para bang nasisilaw ito sa ilaw tuwing bubuksan niya. Napaisip siya. Posible lamang iyon kung hindi napinsala ang optic nerves nito. May pag-asa pang makakita si Eva. Kinabukasan,
ay tinawagan niya ang doktor na sumuri sa kanyang asawa. Sinabi niya rito ang kanyang obserbasyon sa mga mata nito. Kung totoo ang sinasabi mo, malamang na hindi nga naputol ang mga nerves niya sa optic tract, sabi ng doktor. Baka nabaluktot lamang iyon. Nang mahulog siya uli, gumalaw ang metal ore na naka-embed sa posisyong dati ay imposibleng makuha. Kung magagawa nating alisin iyon sa panibagong operasyon, baka nga makakita uli ang asawa mo. Nadagdagan ang tuwa niya sa sinabi nito. Blessing in disguise pa ang pagkahulog ni Eva sa hagdan kapag nagkataon. Iyan din ang palagay ko, kaya kapag lumabas ang resulta ng biopsy, ipapaschedule ko na agad ang operasyon sa kanya. Benign ang mass na nakita sa ulo ni Eva. Agad na inayos niya ang operasyon nito. Sumama siya sa team na mag-o-opera dito. Gusto niyang makatiyak na mabibigyan ito ng pinakamagandang serbisyo. Lahat silang nasa operating room ay nahindik sa nakita nang mabuksan ang bahagi ng ulo ni Eva na kailangang operahin. Ang mass na nakita roon ay kakulay ng likidong isinuka noon ni Eva. Nakabalot iyon sa malinaw na membrane. Ang minute metal ore na dati ay hindi nagawang alisin ng mga surgeons noon ay nakadikit sa membrane. Isa man sa kanila ay hindi nakapagsalita. Hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Noon pa lamang sila nakasaksi ng ganoong klaseng tumor. Naging madali ang operasyon ng kanyang asawa. At gaya ng palagay nila, nabaluktot nga lamang ang optic nerves nito kaya hindi ito makakita. Maingat na iniunat ang mga iyon ng surgeon. Panay ang dasal niya na sana ay hindi tuluyang napinsala iyon. Dahil kahit wala nang humaharang sa optic nerves, kung na-damage na ang mga iyon at wala nang kakayahang mag-regenerate, ay patuloy na magiging bulag ang kanyang asawa. Magkahalo ang emosyong nadarama ni Eva nang sumapit ang araw na aalisin ang benda sa kanyang ulo at mga mata. Excited na kinakabahan siya. Naalala niya ang mga naging pag-uusap nila nang magkamalay siya pagkatapos ng operasyon. Andre, bakit nakakakita ako ng mga kulay kahit nakabenda ang mga mata ko? Tanong niya. Normal lang iyan, mahal ko, sagot nito. Ang ibig sabihin lang niyan, bumabalik na ang paningin mo. Makakakita na ako? Iyon ang ipagdasal natin, hindi ba? Pero may posibilidad din na patuloy mong makikita ang mga kulay na sinasabi mo pero hindi naman babalik ang paningin mo. Posible rin namang partial ang restoration ng paningin mo. Pero umaasa ako na maibabalik ng buo ang paningin mo. Ngayon na ang araw na malalaman niya kung successful o hindi ang isinagawang operasyon. Kumapit siya ng mahigpit sa braso nito. Alam niyang alam din nito ang takot na nararamdaman niya. Hinalikan nito ang kanyang sentido. Ready na ba ang mahal ko? Tanong din ang isinagot niya. Paano kung hindi bumalik ang paningin ko? Hindi ka ba nagtitiwala na sinagot ng Diyos ang dasal natin? Pinisil-pisil nito ang kanyang balikat na parang pinapalakas ang kanyang loob. Nagtitiwala. Kaya lang, sabi mo nga, may posibilidad na hindi na babalik ang paningin ko o kaya ay maging partial ang restoration niyon. Pisil sa baba niya ang itinugon nito. Lalo siyang kinabahan. Ano nga, sagutin mo ako. Mamahalin pa rin kita. Andre, mahal, kahit hindi nag-elaborate yung judge sa pagpapaliwanag ng mga marriage vows natin, nasa puso ko naman ang mga iyon. In sickness and in health, mamahalin kita. Magiging faithful ako sa iyo hanggang sa huling hibla ng buhay ko. Nakadama siya ng kapanatagan pagkatapos niyang marinig iyon. Iyon lamang naman ang kailangan niya. Handa na siyang harapin ang lahat ng bagay basta nasa tabi niya ito. Hanggang sa huling balot ng benda ay hindi bumibitiw si Andre sa pagkakahawak sa kanyang kamay. Subalit natapos nang i-dress ng doktor ang sugat ng inopera sa kanya at naalis na ang lahat ng tabing sa kanyang mga mata, ay wala pa rin siyang nakikita. Bulag pa rin siya.
Maghintay tayo ng hanggang 10 araw, wika ng doktor kay Eva. By that time ay nanumbalik na dapat ang paningin mo. Meanwhile, huwag mo munang pagurin ang mga mata mo. Isuot mo ang ibinigay ko sa iyong dark eyeglasses sa araw. Aalisin mo lamang iyon kapag matutulog ka na sa gabi. Subukan mong gawin ang mga dati mong ginagawa, basta huwag lang magkokos ng stress sa mga mata mo, okay? Sa kabila ng mga sinabi nito, ay parang gusto niyang panghinaan ng loob. Pero sinarili na lamang niya iyon. Ayaw niyang pag-alalahanin si Andre. Naging kainip-inip sa kanya ang mga sumunod na araw habang nagpapagaling siya sa ospital. Lagi naman sa tabi niya ang kanyang asawa. Binabasahan siya nito ng dyaryo, tula, article sa mga magazines at kung ano-ano pa. Kapag nakikinig siya sa programa sa TV, ay ito ang nag-i-interpret sa mga eksenang hindi niya nakikita. Sinasamahan din siya nito matulog sa gabi. Umuuwi lamang ito sa araw kapag maaaring magbantay sa kanya si Angel o si Manang Sonia. Baka magalit na sila sa'yo, sabi niya kay Andre isang gabi bago sila matulog. Matagal kang nagbakasyon at pagkatapos, nang makabalik ka ay nagbakasyon ka na naman. Huwag mong intindihin iyon. Pwede akong magbakasyon kahit 1 taon. Hindi rin naman ako mapapalagay sa ospital habang narito ka. Napakabuti mo sa akin, alam mo ba yun? Ano ba namang salita yan? Natural na maging mabuti ako sa'yo dahil asawa kita. Nang ikasal tayo, naging isa na tayong dalawa at mananatiling ganoon kahit maraming hadlang. Bumuntong hininga siya. Kung sana lang, kasinlawak ng pangunawa mo ang pangunawa ng pamilya mo. Kung hindi ka talaga nila matatanggap, pwede naman tayong sa Batangas na lang tumira. Doon ako magtatayo ng klinik. O kaya naman, mag-a-apply ako sa local hospital doon. Pero mahal, malaking sakripisyo iyon sa parte mo. Naramdaman niyang pumihit ito. Pakiulit nga yung sinabi mo. Alin? Yung itinawag mo sa akin? Natawa siya. Iyong mahal? Oo, ngayon mo lang ako tinawag ng ganon. Alam mo kasi, sa lahat ng mga nausong endearments, doon ako pinaka nakokornihan. Nakokornihan ka pala sa akin, ganon? Lalo siyang natawa. Hindi. Ang totoo, kaya nga hindi na ako nakokornihan doon ay dahil magandang pakinggan iyon kapag ikaw ang bumibigkas. Nambola ka pa dyan. Hinapa niya ang braso nito at niyakap iyon. Hindi ako marunong mambola, mahal. Maalab na halik ang naging ganti nito sa sinabi niya. Make a wish. Utos ni Andre nang masindihan nito ang ayon dito ay 27 kandila ng cake. Sinunod ito ni Eva. Taimtim siyang umusal ng dasal sa kanyang isip. Diyos ko, sana nga po ay si Andre na ang lalaking inilaan ninyo para sa akin. Ngunit nang hipa niya ang mga kandila ay hindi mamatay-matay ang mga iyon. Tawa ng tawa si Angel. Sorry, magic candles kasi ang nabili ko. Hindi yan mamamatay, Eva. Singit ng maaligasgas na tinig. Magpapatuloy ang sumpa hanggang sa darating na mga salinlahi at wala kang magagawa roon. Hindi totoo yan. Todo ang ihip na ginawa niya para lamang mamatay ang kandila. Ano ang gusto mong gawin ko para patunayan ko sa iyong totoo ang sinasabi ko? Gusto mo bang mabulag din ang dalagang katabi mo? Lalo siyang nataranta at nagsikap na mapatay ang apoy ng mga kandila. Ngunit lalong lumalaki ang sindi ng mga iyon. Akin na! Napatingin siya kay Andre, partikular sa maaamong mata nito. Katiyakan ang nasalamin niya sa kalaliman ng mga iyon. Iniabot niya rito ang cake na puno ng mga nakasinding kandila. Pinatay nito ang sindi ng bawat kandila sa pamamagitan lamang ng hinlalaki at hintuturo nito. Manghang napatitig siya rito nang mawala ng apoy ang huling kandila. Kasabay niyon ay naglaho na ang maaligasgas na tinig. Ninitian siya ni Andre. Ang ngiting iyon ay nagdulot ng kapanatagan sa kanyang kalooban. Biglang napamulat si Eva
Nananaginip lamang pala siya. Isang eksena iyon nang bigyan siya ng birthday party ni na Andre at Angel kahit hindi naman niya kaarawan. Ano kaya ang ibig sabihin ng panaginip ko? Paglingon niya sa bintana ay nagsisimula ng magliwanag sa silangan. Binalingan niya si Andre. Mahimbing na natutulog ito sa tabi niya. Napabalikwas siya ng bangon nang mapagtanto niya ang kanyang mga nakita. Eva? Sabi ni Andre sa inaantok pang tinig. Kinusot nito ang mga mata at bumangon na rin. What's wrong? Pinagmasdan niya ang nalilitong anyo nito. Medyo gusot ang alon-along buhok nito, ngunit mukha pa ring anghel na bagong gising ito. God, how she marveled at this sight. Sinapo niya ang mukha nito. I love you, mahal. She whispered tenderly to him. Eva? Nginitaan niya ito. Tila noon pa lamang nito nauunawaan kung ano ang nangyayari. Nanlaki ang mga mata nito at pagkatapos ay namula ang paligid ng mga iyon. Mahal ko! Pinakinggan ng Diyos ang dasal natin. Nakakakita ka na! Sabi nito sa garalgal na tinig. Masayang masaya sina Eva at Andre sa pagbabalik ng paningin ng una. Talon ng talon si Angel nang makarating dito. Hindi nga lamang malubos ang kaligayahan ni Eva. Una ay dahil sa patuloy na pag-ayaw sa kanya ng mga in-laws niya. Ngunit ang higit na nagbibigay ng alalahanin sa kanya ay ang panaginip niya noong nasa ospital pa siya. Paano kung totoo ang sinabi ng maaligasgas na tinig? Natatakot siya para kay Angel. Baka mahawa ito sa sumpa. Siguro naman kung magtatayo ako ng klinik sa bayan, kahit paano ay may magpapagamot sa akin, sabi ni Andre. Kasalukuyang nag-eempake ito. Nagpasya ito na umalis na lamang sila sa bahay na kinalakhan nito at lumipat na ng tuluyan sa bahay ng mga lolo nito sa Makati. Tutal naman daw ay patuloy siyang inaayawan ng ama at mga kapatid nito. Tanging si Angel lamang ang tumanggap sa kanya sa mga kaanak nito. At hindi lamang basta siya tinanggap nito. Dama niyang masaya ito na siya ang naging asawa ni Andre. Napakunot noo siya. Bayan? Oo, sa bayan ng Batangas. Para kung doon na ako manggagamot, sa cottage na tayo titira. Hindi ka na mag-aalala na walang madaratnan ang nanay mo kapag bumalik na siya. Pero malaki ang isasakripisyo mo. Matagal ka na sa ospital na pinagtatrabahuhan mo at kahit paano, nakapag-establish ka na ng karir doon. Okay lang, may appeal naman sa akin ang pagtira sa lugar ninyo. Napakasimple ng buhay roon at walang gaanong pressure na gaya rito sa Maynila. Napayakap siya sa baywang nito. Ang dami mo nang nagawa para sa akin. Ang dami mo nang na-give up para lang sa kapakanan ko. Dinampian nito ng halik ang kanyang sentido. Ganoon kita kamahal. Kahit buhay ko, kung kinakailangan na ibibigay ko sa'yo, doon ako masaya, mahal ko. Kaya wag ka sanang mag-guilty. Thank you. Tuluyan nang nagbitiw si Andre sa ospital na pinaglilingkuran nito. At nang sumunod na buwan, ay lumipat na silang mag-asawa sa Batangas. Pagtapat ng sinasakyan nilang kotse sa cottage, ay nagtaka siya kung bakit bukas ang bahay. Pati ang gate niyon ay bukas din. May tao sa loob, puna ni Andre. Bumaba sila ng kotse. Pumapasok pa lamang sila sa bakuran, ay siya namang paglapit ng isang babae sa bintana ng cottage. Ganoon na lamang ang panlalaki ng kanyang mga mata nang mapagmasdan niya ito. Pumuti lamang ang buhok nito, ngunit ang anyo nito ay tulad pa rin noong huling makita niya ito. Halos walang ipinagbago ito sa loob ng 21 taon. Nanay! Patakbong umakyat siya ng bahay. Yumapos agad siya rito nang makalapit siya rito. Eva, anak ko! Kay higpit ng pagkakayakap nito sa kanya. Kapwa sila lumuluha. Matagal silang pinaglayo ng pagkakataon at ngayong sa wakas ay muli silang nagkita, parang ayaw na nilang bumitiw sa isa't isa. Salamat sa Diyos at buhay kayo! Lumuluha pa rin na sabi niya pagkaraang kumala sila sa pagkakayakap sa isa't isa. Salamat din at maayos ka, anak. Pinagmasdan niya ito.
Noon lamang niya napansin na totoong nakatitig ito sa kanya. "Nakakakita na kayo?" Hindi naman ako nabulag. Lumabo lamang ang mga mata ko, sagot nito. Ipinagtaka niya ang sinabi nito. Sa pagkakatanda niya, bulag na ito bago pa ito nagpakulong sa maitim na kawalan. Baka naman pinagmilagruhan din ito ng Diyos. Kung ano man ang dahilan at nakakakita na ito ngayon, ipinagpapasalamat na rin niya. "Kung alam niyo lang kung ano ang mga nangyari sa akin." Nasulya pa niya si Andre. Nakatingin ito sa kanilang mag-ina. "Siya nga pala, nanay. Nag-asawa na po ako." Ipinakilala niya rito si Andre. Hindi niya alam kung saan siya magsisimulang magkwento. Napakaraming nangyari sa loob ng 21 taon at hindi iyon magkakasya sa isang araw lamang. "Nanay, kailan po kayo nakalabas sa maitim na kawalan?" Kumunot ang noo nito. "Anong maitim na kawalan?" "Yung pinagkulungan ninyo sa sarili ninyo para makaipon kayo ng mas malakas na kapangyarihan. Ginawa ninyo iyon dahil ayaw ninyong manahin ko ang sumpa ng mangkukulam. Nakalimutan nyo na ba?" "Hindi ko maunawaan ang sinasabi mo. Lumubog ang sinasakyan kong barko noon at napadpad ako sa Mindoro. Hindi lamang ako nakabalik agad dahil nagkasakit ako. Nagka-amnesia ako ng matagal na panahon doon. Kailan lamang bumalik ang alaala ko, kaya ngayon lang ako nakauwi rito." Napatingin siya kay Andre. Kagaya niya, puno ng pagtataka ang anyo nito. "Natuntun ko na ang kinaroroonan ng tatay mo, anak. Nasa Cavite siya. Doon sa lumang bahay ng namayapa mong lolo. Matanda na siya at nag-iisa. Iniwan na siya ng babaeng ipinalit niya sa akin. Naaawa ako sa tatay mo. Kahit paano ay mahal ko pa rin naman siya. Kaya baka ilang araw lamang akong mananatili rito at pipisan na ako sa kanya." Sinang-ayunan niya ang gusto nito. Takang-taka silang mag-asawa, partikular siya, na walang natatandaan ito tungkol sa dahilan ng paglayo nito noon. "Ituring na lamang nating gawa ng Diyos ang bagay na ito," sabi sa kanya ni Andre nang magkasarilinan sila at mapag-usapan nila ang mga ipinagtapat ng nanay niya. Ang mahalaga, nabiyayaan siya ng bagong buhay. At ikaw man ay ganoon din, mahal ko. Pumaloob siya sa mga bisig nito. "Oo, isipin na lamang nating isang panaginip ang lahat. Ang mahalaga, narito tayo, buo, nagmamahalan at pinapatnubayan ng Diyos." Ngayon lamang din niya naisip ang kahulugan ng huling panaginip niya. Maraming balakid ang sinisimbolo ng mga kandilang ayaw mamatay ang apoy. Mga sagwil sa kanyang buhay ang mga iyon. Parang mga dragon iyon na pilit siyang binubugahan ng apoy. Ngunit hindi siya natalo ng mga iyon dahil mayroon siyang asawang tapat na nagmamahal sa kanya. Ito ang umapula sa mga apoy. Her husband was her dragon slayer. Napangiti si Angel nang makapasok siya sa charming cottage sa paanan ng burol. Sa kalagitnaan ng tag-init ay nakatutuwang tingnan na buhay ang makukulay na bulaklak sa front yard niyon. Nagsisiksikan sa dami ang may iba't ibang kulay na bulaklak. Lumalabas na ang mga iyon sa puting bakod na yari sa kahoy. Ang arko ng gate na ginagapangan ng mga namumulaklak na halamang baging ay hitik din sa mga bulaklak. Wala pa ring ipinag-iba ang lugar. Napakaganda pa rin iyon. Parang pinilas iyon mula sa isang fairy tale book. Saglit pa at abala na siya sa pamimitas ng mga bulaklak. Wiling-wili siya sa ginagawa nang makarinig siya ng iyak ng isang kuting. Huminto siya sa pamimitas at hinanap niya iyon. Nakita niya ang kuting sa patio sa likod bahay. Nakatayo ito sa pasamanong kahoy na paikot na bumabakod sa malaking puno ng dapdap. Puti ang kulay ng kuting. Malinis ang makapal na balahibo niyon. "Ang ganda mo naman! Wala bang nagmamay-ari sa'yo?" Nilapitan niya ito. Agad namang nagpakalong sa kanya ang kuting. "Akin ka na lang, ha? Ano kaya ipapangalan ko sa'yo?" Nagulat siya sa tila bulong na iyon sa kanyang isip.
Magandang pangalan. Sige, mula ngayon ay ikaw na si Luna at ako na ang magiging amo mo. Ikiniskis nito ang pisngi sa kanyang palad. Muli na namang natapos ang isang napakagandang kwento ng pag-ibig. Maraming salamat sa lahat ng mga sumusubaybay. Patuloy tayong magsama-sama sa mga susunod pang mga kwento.